Magandang gabi sa ating lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Jesus the Brightness of His Glory live stream service, the service for the gospel, para po sa ating lahat sa linggong ito, na linggo ng gabi ng April 25. Mga iniibig namin sa Panginoon, minsan pa ay narito kami para maglingkod sa inyo sa ating pong spiritual na pangangailangan. Habang pinapakinggan po natin ang musikang ito, ay inanyayahan namin kayo na mag-online ngayon, mga minamahal namin kapatid, lalo na dyan sa Nalasin, dyan po sa sitio Nalasin ng Barangay Paras. Ang live stream na ito ay una sa lahat para sa inyo, mga minamahal namin, sapagkat hindi pa tayo pinapayagan na kung magkaroon ng gawain dyan sa inyong lugar. At higit sa lahat din po sa atin pong mga kapatid sa Kainta, sa Biliran, sa saan mga dako ng bayan na ito ng Pilipinas. Mabuhay tayo sa pananalig at panampalataya sa ating Diyos, kasabay ng masaganang pagpapala ng Diyos upang tayo ay makasurvive sa crisis na ito sa grasya ng kaligtasan at grasya ng buhay na galing sa ating Panginoong Hesus. Minsan pa, magandang gabi sa ating lahat po, mga minamahal namin na taga-subaybay ng Jesus the Brightness of His Glory live stream gospel service, para po sa ating ikalago at informasyon para po sa spiritual nating kalagayan at buhay. Hallelujah! Welcome po, mga minamahal ko sa ating Panginoon. Narito kami minsan pa, at habang napapakinggan natin ng minsan ang musika na ito, nawa ay pagbigay tayo ng comfort sa inyong mga puso. God bless us all. At pakinggan po natin ang mensahe maya-maya lang na dadalhin po ng ating kapatid, Brother Kevin Ita, sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, by the power of the wisdom of the Holy Spirit, ay mapakinggan po natin ang mensaheng ibibigay po sa atin ng Diyos at magitan po ng ating minamahal na kapatid. Kaya po, tabayanan niyo po ang Jesus the Brightness of His Glory live stream gospel service in the mighty name of Jesus Christ, life in the Spirit. Kailangan po natin mabuhay sa Espiritu ngayon sa panahon na ito. Kaya minsan pa, ang aming paanyaya, taos-pusong paanyaya sa ating lahat, na tayo ay makasubaybay po sa live stream na ito. Glory to God. So magandang gabi sa inyo po, mga minamahal natin sa Panginoon. Glory to God. Kaya Brother Eric Lagrana, welcome sa live stream. Tito Asugas, welcome sa live stream. Yes, Father God, bless them, O God Almighty, habang sila po'y nakakarinig ng live stream service na ito. Kaya mga minamahal ko sa ating Panginoon, narito po kaming muli sa gabing ito. Dahil po sa lockdown ang mga barangay, kaya dito sa Jesus live stream service gospel ay makakarinig tayo ng Ebanghelyo. At narito po ang isang awitin mula sa acoustic guitar by Malin, for the glory of God. Habang tayo maghihintay sa ating pong mga kapatid na makasubaybay, inihintay po natin ang bilang upang tayo po'y magsimula na sa gospel na ating mapapakinggan, na dadalhin ng ating minamahal na kapatid, Brother Kevin Ita, sa tulong at gabay ng ating Espiritu Santo. Yes, Lord, maraming salamat po. Magandang gabi sa iyo, Sister Lynn at Sister Marivic. Glory to God po sa inyong pagsubaybay. Ay Charmel, magandang gabi sa iyo, Charmel. Purihin ng Diyos sa iyong buhay. Glory to God. Amen. Praise God. Yun po ang awitin ng acoustic guitar by Malin. Acoustic guitar. Hallelujah. Glory to God. At subaybayin pa natin ang isa pang musikang handog namin para sa inyong lahat. Higit sa lahat sa Diyos na makapangyarihan. Amen. Glory to God. God bless. Hallelujah. Magandang gabi, Sister Mian. Glory to God. Pagpalain ka ng Diyos sa inyong buhay spiritual upang makasurvive sa crisis na ito na dala ng pandemic. Ngunit ang ating Diyos is greater than every crisis. He is stronger and powerful than
calamity and crisis. He is the God we serve in Jesus' mighty name. So maraming salamat po sa ating dakilang Diyos sa Kanya pong binibigay sa atin ang buhay at kalusugan. Nawa po patuloy tayong manalig at panampalataya sa ating Diyos sapagkat napakasagana niya sa buhay natin. Purihin ang Diyos. Ngayon po, kung handa na po tayong makapakinig ng mensahe na dadalhin ng ating kapatid, glory to God. So, ayun po, kung handa na po tayong mapakinggan ang mga salita ng ating Diyos na ibabahagi po sa atin, nawa ang ating mga puso ay bukas na ito'y tanggapin natin ang mga salita at mga aral ng ating Diyos. Huwag po nating isipin na yung tao lang ang makikita natin, kundi yung salita na dadalhin ng ating butihing kapatid mula sa banal na kasulatan. Ito'y magbibigay ng katatagan sa atin, karagdagang kaalaman sa espiritual na buhay upang tayo makagungon doon sa nais ng Diyos na tagumpay na ibig niyang makamtan nating lahat. Kaya magandang gabi po sa ating mga kapatid sa Cainta, sa Biliran Province, magandang gabi sa lahat ng taga-Bagatan, taga-Amyanan, maraming magandang gabi rin po sa ating mga kapatid sa Nalasin. At magandang gabi rin po sa ating mga kapatid sa Santa Cruz. Magandang gabi rin po sa ating mga kapatid sa Tagudin. Maraming salamat sa inyong mga buhay, sa inyong pong pagsubaybay sa ating pong live stream service in the mighty name of Jesus Christ. For the glory of God, may this service can help us to grow in the Spirit, in the love of God. Ngayon po, kung handa na tayo, ibibigay ko na po sa inyo ang ating pong kapatid, Brother Kevin Ita, na magdadala sa atin ng magandang balita mula sa mga salita ng Diyos. To God belongs all the glory and honor. Amen and amen. God bless us all. Glory to God. Purihin po ang Diyos. Pagpalang gabi po sa ating lahat. At salamat po sa ating Diyos na buhay sa pagkakataon po na tayo makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Kung paano pong lagi po namin sinasabi ang lahat po ng mga ngaral ng ating Diyos na buhay. Glory to God na higit po na kailangan yung pinaka-essential po ngayon na sa panahon po natin walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God, pagpalain po kayo ng Diyos. Ang lahat po ng sumusubaybay po sa live stream na ito sa Facebook account po ni Bishop Pitts. Purihin po ang Diyos at ang kapayapaan, ang kasaganaan at pagpapala ng Diyos nawa ay sumainyo lahat sa kapangyarihan po ng salita ng ating Panginoon. Kaya samahan niyo po ako mga minamahal naming Diyos, ang lahat po ng mga sumusubaybay sa pag-aaral po ng salita ng Diyos na kung saan magbibigay po sa atin ng karagdagang kaalaman at kaunawaan patungkol sa kalooban ng Diyos sapagkat ito po ang ibig at nais ng Panginoon. We believe na ito po ang kalooban ng Diyos ng lahat ng tao ay magsialam sa tunay at lubos na kalooban ng ating Panginoon. Glory to God. Kaya dito po mga minamahal ng Diyos sa maiksi po nating pag-aaral, dito po sa John chapter 14, dito po itinuturo sa atin ng Diyos Ama ang kapamaraanan at kalooban ng ating Diyos upang ang tao ay magkaroon ng lubos na ugnayan at relasyon, connection sa ating Panginoon sapagkat alam po natin na tayong lahat bilang mga tao, glory to God, tayo ay nahiwalay sa totoong kalooban ng Diyos. But praise the Lord, hallelujah, sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Glory to God na ating napapakinggan o nababasa, dito po ibinabalik ng ating Diyos Ama ang koneksyon natin sa Kanya mismo, sa Kanyang sarili. Kaya dito po sa John chapter 14, simulan po natin sa verse 1, mga minamahal ng Diyos. Sabi po rito, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me.
In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Sabi ng Panginoong Sus, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Verse 4, and whither I go ye know, and the way ye know. Verse 5, sabi po rin ng isang tagasunod ng ating Panginoon si Tomas, sabi po niya, Thomas said unto him, Lord, we know not whither you goest, and how can we know the way? Meron pong katanungan dito mga minamahal ng Diyos na sinabi ng lingkod, tagasunod ng ating Panginoon na hindi niya nalalaman ang daan. Sabi niya, paano nga nang malalaman namin ang daan? Sabi niya sa Panginoon. And in verse 6, sabi po ng ating Panginoong Sus, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ito po yung pinamagatan ko mga minamahal ng Diyos, sapagkat sabi ko nga po kanina na ang tao ay napahiwalay sa Panginoon sapagkat sa kasalanan na ating nagawa at yung kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin, hallelujah, doon sa pag-iingat, proteksyon, pagpapala ng ating Diyos Ama, higit sa lahat ng kaligtasan ng Panginoon. Ito po yung pinamagatan kong the way, the truth, and the life. So, glory to God. Dito po mga minamahal ng Diyos, makikita po natin sa verse na ito, dito po sa mga talatang itong binanggit sa ating ng Panginoon, nang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, ito po'y sinabi niya bago po niya harapin ang krus ng Kalbaryo, bago po siya mamatay sa krus, bago niya harapin ang kamatayan sa krus, bago niya iiwan yung sanlibutan, ang sabi niya, ako'y paroroon sa isang lugar upang ihanda kayo. Ihanda kayo ng isang lugar. At kung ako'y babalik, sabi niya dito, at kung ako'y pumaroon at ako'y magpaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Tingnan niyo po yung adhikain ng ating Diyos, ang ating Panginoong Sus. Tingnan niyo po yung layunin ng ating Diyos Ama. Kaya makikita po natin yung pinakalayunin ng ating Diyos kung bakit pumarito ang ating Panginoon, kung bakit meron siyang sa mga salita ng Diyos, sapagkat ibig niya kung nasaan siya ay dumuroon din po tayo bilang mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Ang lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, ibig niya na tayo'y makasama niya. Kaya sa gabing ito mga minamahal ng Diyos, hayaan niyo po na mapakinggan itong mga salita ng Panginoon, glory to God, na nagmumula sa kanyang banal na kasulatan. Ang sabi ng ating Panginoon, He is the way. Sa iyong daan. Bakit po? Sapagkat dito sa mundo, makikita po natin na isang daan lamang yung tinatahak ng maraming tao. Doon po sa Matthew chapter 7 verse 13, sabi po doon na malapad ang daan tungo sa kapahamakan. Sapagkat alam natin na ang lahat ng tao na hiwalay sa Diyos, automatic po ang kanyang paruroonan ay tungo sa kapahamakan. Kaya ang kalooban ng Diyos, dumating siya sa mundong ito upang ituro at ipangaral mismo ang kanyang sarili, na sabihin sa lahat ng tao na siya ang daan na dapat lakaran ng bawat tao, bawat isa po sa atin, kayo na nakakapanood, maging ako man, bawat isa po sa atin, sapagkat wala pong exempted sa kalooban ng Diyos, sapagkat ibig ng ating Panginoon ng lahat ng tao ay manumbalik sa Kanya. So dito makikita po natin mga minamahal ng Diyos na ang sabi ng ating Panginoon, He is the way. Wala pong ibang daan na ibinigay sa sinong ng langit. In Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan, walang ibang daan na ibinigay sinong ng langit na sukat na ikaliligtas ng bawat tao o bawat sampalataya sa kanyang pangalan, sa pangalan lamang po ng ating Panginoong Kristo. So makikita po natin mga minamahal ng Diyos ang kahalagaan, at sabi po na Proverbs chapter 14 verse 12, ang sabi po doon na may tila bagang daan na tama sa isang tao, subalit ang dulo noon ay daan ng kapahamakan. So sa madaling salita, mga minamahal ng Diyos, kapag ang isang tao nawala sa presensya ng Diyos, wala sa proteksyon at pag-iingat ng Panginoong Kristo, hindi siya nakapaloob doon sa kalooban ng Diyos, automatic po na ang kanyang daan ay dadalhin siya doon, ang kanyang lakad, ang daan na kanyang tatahakin ay dadalhin siya doon sa kapahamakan. Kahit gayon na lamang mga minamahal ng Diyos, makikita natin sa talatang ito na ibig ng Panginoon na ipaalam niya sa bawat isa po sa atin. Hallelujah, kung mayroon man po nakakapanood, glory to God, ngayon sa gabing ito, minamahal ng Diyos, ibig ipaalam sa iyo ng Panginoon na wala pong ibang daan na dapat tahakin ng isang tao, kundi ang daan na ibinigay sa atin ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Sus. Mismo ang ating pong Panginoong Sus ang nagsalita po nito.
na itinuturo niya sa bawat isa po sa atin. Mga minamahal ng Diyos, wala pong ibang bumaba sa mundo ito, walang ibang nangaral, wala pong ibang nagpahayag dito na walang ipinapahayag na daan, kundi mismo ang kanyang sarili, sapagkat ito ang ibig at nais ng Diyos, the name of Jesus, the name above every name. Hallelujah. Glory to God. He is the way. Pangalawa po, He is the truth. Diniklear ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, siya yung daan at katotohanan. Bakit? Sapagkat maraming tao nabubuhay sa kasinungalingan. Kung atin pong babalikan, mga minamahal ng Diyos, doon po sa Genesis, makikita po natin doon na kung paano po nalinlang si Adan at si Eva sa pamagitan po ng kasinungalingan. Sa kasinungalingan na ipinarinig at ipinaalam doon sa unang tao, kaya't ang kasinungalingan nito ay nagdala sa kanila ng kapahamakan at kamatayan, at ganun ang naghahari. Sabi sa Romans chapter 5 verse 12, sabi doon, naghahari ang kamatayan dahil po sa kasinungalingan at kasalanan na nagawa ng unang tao. Kaya't ngayon ipinapaalam sa atin ng Diyos, hallelujah, na ipinadala sa atin ang katotohanan na galing sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, upang bawat gawa ng kasinungalingan, bawat gawa ni Satanas na ipinapaalam, na inilalagay sa isipan ng isang tao, ito'y mawasak at magiba at mapalitan ng katotohanan, sapagkat sabi ng John chapter 8 verse 32, ng katotohanan lamang ng Diyos ang magpapalaya po sa atin. Bakit po kailangan po tayong mapalaya? Sapagkat sabi ko nga po, mga minamahal ng Diyos, hallelujah, na ang bawat tao po na wala sa katotohanan ng Diyos ay naaalipin sa kasinungalingan, at tanging ang Panginoong Jesucristo lamang po ang may kapangyarihan upang palayain tayo. Kahit sa oras po ng isang tao, hallelujah, ng isang tao ay kilalanin ng Diyos at Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah, at siya'y magpapatuloy doon sa kalooban ng Diyos, sa tinig at salita ng ating Panginoon. Yung katotohanan na yun ay pinadala sa atin. Yun po yung papalaya sa atin. Papalayain tayo sa lahat ng uri ng kasinungalingan. Papalayain tayo sa lahat ng uring paniniwala na hindi galing sa Diyos. Hallelujah, sa lahat ng uri ng kasalanan na nagagawa ng tao, sapagkat ito po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na palayain tayo. Glory to God. Pangatlo po, mga minamahal ng Diyos, dito sa talatang ito, sinabi niya, He is the way, the truth. Pangatlo po, He is the life. Sa iyo po yung buhay. Dito makikita natin, mga minamahal ng Diyos, kung ang isang taong nabubuhay sa mundong ito, na wala sa kanya ang Panginoong Jesus sa kanyang puso, tiyak po, wala pong buhay. Anong klaseng buhay ito na sinasabi ng Biblia? Sapagkat alam natin na nakikita natin ang ating katawan, kumakain, gumagalaw, nagtatrabaho. Hallelujah, kung yun po yung iniisip natin na buhay, hindi po yun ang tinutukoy na buhay na dito na sinasaad sa banal na kasulatan, sapagkat ang buhay, hallelujah, ang tunay na buhay, mga minamahal ng Diyos, ito yung buhay na galing sa Diyos sa pagtanggap po natin sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga salita. Glory to God. Hallelujah. At ang buhay na ito, mga minamahal ng Diyos, ito po ang mag-ooperate po sa atin. Ito po ang mag-guide sa atin. Ito po ang magtuturo sa atin upang lakaran ang tunay at lubos at ganap na kalooban ng ating Diyos na buhay. Sapagkat ito ang ibig at nais ng Panginoon. Mapapansin po natin ito, mga minamahal ng Diyos. Yung mga taong walang totoong ugnayan sa Panginoon, walang totoong pagtanggap sa Panginoon, makikita po natin ito sa uri ng pamumuhay na meron sila. Sa uri ng pamumuhay na labas sa kalooban ng Diyos, sa uri ng pamumuhay na lumalakad sila, hallelujah, na hindi naibig, hindi ipinapagawa ng Diyos. Subalit, praise the Lord, meron pong Jesus, mga minamahal ng Panginoon. Ito po ang good news na ipinapaalam ng Diyos sa atin, bawat isa po sa atin, na merong Jesus na nagsasabing, He is the life. Ibinibigay niya ang kanyang buhay sa atin upang ikaw at ako ay mabuhay para sa Kanya. Upang hindi na tayo mabuhay pa sa kadiliman, hindi na tayo mabuhay sa kasalanan, kundi mabuhay tayo para sa Kanya. Kaya ang isang taong makipag-isa sa Panginoon, mga minamahal ng Diyos, ang isang taong makipag-isa sa Panginoong Jesucristo, natitiyak po natin na ang buhay niya na kanyang ikinabubuhay ngayon ay ang buhay na punong-punong hallelujah, pagluluwalhati sa Diyos na buhay, pagpupuri, pagsamba sa Panginoon kahit sa gitna po ng anumang uri ng sitwasyon na ating nararanasan, na kabilat, kaliwat, kanan, sa harapan, sa likuran, na pilit tayong pinipraise dahil sa mga pagsubok, pilit tayong hallelujah,
Glory to God, iniipit sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Subalit meron pong pag-asa, mga minamahal ng Diyos. Meron pong pag-asa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Meron pong Jesus na nabako sa krus na ibinigay para sa ating lahat upang bigyan tayo ng buhay. Ang sabi niya sa John chapter 10 verse 10, pumarito ang ating Panginoong Jesus upang bigyan tayo ng buhay. Ang lagi po niyang kalooban sa bawat isa sa atin ay buhay. Hindi po siya nangako ng kamatayan, sumpa, anuman po yan karamdaman. Hindi po siya nangako, kundi ang gusto lamang po ng ating Diyos ay buhay. Higit sa lahat ang buhay na tayo'y makalakad sa uri ng pamumuhay na ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin na siyang ating malakaran. So ang uri po ng buhay na ito na sinasabi ng ating Diyos ay isang uri ng pamumuhay na magbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos. Isang uri ng pamumuhay na galing sa Ama na ibinibigay po sa atin sa oras na tanggapin natin ang Panginoong Jesus at sundin ang kanyang mga salita habang napapakinggan natin ang kanyang tinig, ang kanyang salita at ginagawa. Ito po yung uri ng pamumuhay na galing sa Diyos. Sapagkat kung ani pong maalala mga minamahal ng Panginoon, in Romans chapter 3 verse 8, sabi ng Biblia, ang lahat ng tao hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. We are all fall short of glory of God. But praise the Lord. Meron pong Jesus, mga minamahal ng Panginoon, na ipinadala sa atin upang puspusin tayo ng katangian at pagkatao na galing sa Diyos upang ikaw na kahit tayo nabubuhay sa mundong ito ay punong-puno tayo ng pagsamba at pagpupuri. Kahit sa buhay natin ngayon, kaya po natin mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan ng ating Diyos na buhay. Mga minamahal ng Panginoon, ito po ang kalooban ng ating Diyos na sinasabi niya, He is the way, the truth, and the life. Marami pa pong ipinapahayag ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Subalit po sa mga talatang ito, purihin po ang Panginoon. Alam ko kung sapat na po. Hallelujah. Glory to God na ipinapahayag sa atin ng Diyos. Glory to God, mga minamahal ng Panginoon na itinuturo sa atin sa panahon ito. Sapagkat hindi po ibig ng Panginoon na tayo mabuhay pa sa sarili natin, kundi mabuhay tayo sa Diyos. Ang pinaka-purpose at layunin, makikita po natin dito sinabi ng Panginoon, kung nasaan siya, dapat nandoon ka din. Kung nasaan, sabi ng Panginoon, kung nasaan siya, dapat nandoon tayo. Kahit ngayon na lamang ipinapaalam sa atin ng Diyos ang kanyang kapamaraanan na mayroong Jesus ipinadala sa atin. Wala pong ibang pangalan na ipinadala sa atin, kundi ang Jesus na ito na napako sa krus. Ang hinihintay na lamang natin ay kailangan po natin sampalatayanan, tanggapin sa ating puso at mahalin at ibigin at ating italaga ang ating buong pagkatao sa Jesus na ito na ipinapahayag sa banal na kasulatan. Hindi po itong Jesus na sinumang Jesus sa mundong ito, kundi ito yung Jesus na totoong nagmahal sa iyo. Jesus na totoong nagmahal sa akin, sa ating lahat, sa kabila po ng ating mga nagawang kasalanan. Hindi niya tinignan ang ating mga nagawa, kundi tinignan niya tayo dahil sa laki ng kanyang pagmamahal po sa atin. Kahit ngayon na lamang, mga minamahal ng Diyos, wala pong ibang ipinapangaral. Wala pong ibang ipinapahayag sa atin ng Diyos, kundi, hallelujah, ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesus, sapagkat ang pangalan na ito na higit sa lahat ng pangalan, that every knee shall bow, every tongue shall confess that He is the Lord. Wala pong iba, mga minamahal ng Diyos. Only the name of Jesus. So right now, mga minamahal ng Diyos, kung napakinggan niyo po ang mensahe ito, glory to God, hallelujah, ito yung time at pagkakataon. Kung hindi mo pa natanggap ang Panginoon sa buhay mo, pwede mo siyang tanggapin. Glory to God, pwede mo siyang, ang sabi ng Biblia, siya Espiritu. In John chapter 4, kung babasahin niyo po doon, verse 23 hanggang 24, ang sabi, ang Diyos ay Espiritu. So ang Panginoon po natin, hindi po natin siya makikita, subalit siya Espiritu, siya'y pwedeng manahan sa puso. At sa oras na siya'y manahan sa puso ng isang tao, glory to God, siyang mag-uusap, siyang magkukonvict sa ating puso upang lakaran ang totoo at ganap na kalooban ng Diyos. At sabi sa John chapter, glory to God, 1 John chapter 1 verse 12, at sino mang tumanggap sa Panginoon ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. If you're willing, kapatid, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesus sa buong buhay mo, sa tanang buhay mo, ito po yung pagkakataon. I believe po na hindi po ito, hallelujah, insidente, kundi niloob ng Diyos, sapagkat we believe tayo na nampalataya ng bawat tao na nakakarinig ng salita ng Panginoon. Yun po ang totoong kalooban ng Diyos, sapagkat bakit tinatawag ka ng Panginoon para lumapit ka sa Kanya. Tinatawag niya ang bawat isa po sa atin na habang nakikinig, napapakinggan po natin ang Kanyang salita, ito'y niloob ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya at tanggapin ang totoong kalooban ng Diyos. At if you're willing, kung bukas ang iyong puso, na tanggapin ng Panginoon ang Jesus na ito na sinasabi ng Biblia at ipinapangaral sa ating ilang libong taon, na patuloy na ipinapaalam sa atin
Hallelujah, sapagkat ang Jesus na ito, ang Panginoong Jesus na ito, ay buhay po, buhay. Ang sabi nga po niya, nasulat po itong talatang ito, bago niya haharapin ang kamatayan sa krus, bago siya mamatay sa krus, sabi niya, hallelujah, hallelujah, siya'y paroroon sa langit, sa kaharian ng Ama, sa kaharian ng Diyos, sa kanyang kaharian. Siya'y paroroon at siya'y babalik sa mundong ito. Siya'y paroroon at ipaghanda tayo ng isang tahanan, isang lugar na naaangkop sa bawat sampalataya sa Panginoon. Mangyayari lamang yun, kapatid, kapag tanggapin natin ang buhay na galing sa Diyos. Ang buhay na ipinapangako, sapagkat sabi nga po, He is the way, the truth, and the life. Ito po yung katotohanan. Wala po tayong ibang ipinapahayag, kundi ang katotohanan na galing sa Biblia. Dahil kung wala ang Jesus na ito sa buhay ng isang tao, wala siyang daan. Kung walang Jesus sa buhay ng isang tao, walang katotohanan. Kung wala ang Jesus sa buhay ng isang tao, hallelujah, walang buhay po. Ito po ang katotohanan, kaya glory to God, purihin po ang Diyos, mga minamahal namin na Panginoon. Sa Panginoon, ito po yung time at pagkakataon. If you're willing, buksan niyo po ang iyong puso. Sa pagbubukas ng iyong puso, we believe, kasama ang aming pananalig at pananampalataya sa Diyos, ng Jesus na ito na ipinapangaral ilang libong taon at ipinapangaral po namin ngayon, sa pamagitan ng kanyang mga salita, ang siyang kikilos sa inyong buhay. At if you're willing, mga minamahal ng Diyos, tanggapin niyo po ang Panginoon sa oras na ito, upang ang Panginoon, ang pagkakilala niyo sa Diyos ay magkaroon po ng totoong pagkakilala sa Kanya. Sapagkat ang panahon po ay malapit na. Lagi po natin napapakinggan na ang Panginoon ay malapit na pong bumalik. Kaya ang panahon ngayon ay, glory to God, wag na po natin pag-aksayahan ng panahon, kundi kunin natin ang bawat pagkakataon upang mailapit natin ang ating sarili sa Diyos. Wala pong masamang mangyari kung ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Bagkus pa nga, magkakaroon tayo ng magandang pangyayari sa buhay natin. Dahil ang Diyos, hindi po tayo dadalhin sa kapahamakan, kundi ang Diyos ay dadalhin tayo sa lubos at ganap ng kalooban. Hallelujah! This is the will of our God. Hallelujah, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya ibig na tayo mapahamak, hindi niya ibig na tayo mahiwalay sa Kanya. Dahil ibig niya na kung sabi po niya, kung siya'y babalik, makakasama, katiyakin po natin na tayo makasama niya. Dahil isang araw, babalik po ang ating Panginoong Sus upang tayo ilagay doon sa isang lugar na inihanda niya bawat isa po sa atin. At mangyari lamang po ito sa oras na tanggapin mo ang Panginoon, manampalataya ka sa Kanya. Hallelujah. God, glory to God sa pagkakataong ito, mga minamahal ng Diyos. If you're willing, we will pray for you. I will pray for you. Sa pagkakataong ito, kukunin kong pagkakataong ito. Hallelujah. Sapagkat I believe na ito yung pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Right now, mga minamahal ng Diyos, pwede niyo pong sundin ang panalangin ito ng iyong buong puso. Yung sincere ang iyong puso. Totoo ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Naghihintay sa atin. Ang Diyos nandyan lamang po. Hinihintay lang ang ating pagbabalik sa Kanya. At right now, sundin niyo po ang prayer na ito bilang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Father God, salamat po Diyos sa pagkakataong ito na niloob mo upang ako'y makarinig ng iyong mga salita. Panginoon, narito ang aking puso, narito ang aking buhay, narito ang aking kaisipan, at napakinggan ko ang iyong mga salita, na ikaw pala ang daan, ikaw pala ang katotohanan, ikaw pala ang buhay. Panginoon, nanampalataya ako sa iyong mga salita. At narito ang aking buhay sa pagkakataong ito, isinusuko ko, inilalapit ko sa iyo, sapagkat Panginoon, ipinaalam mo sa akin ang katotohanan na mula sa iyong salita. Kaya't Panginoon, narito ako sa oras na ito. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka sa oras na ito. Pagharian mo ang buhay ko. Panginoon, narito ang buhay ko. Ikaw nang maging Panginoon. Ikaw nang maging Hari. Ikaw nang maging Diyos. Panginoon, alisin mo ako sa mga bagay na nagpapahiwalay sa iyo. Kundi Panginoon, dalhin mo ako sa lubos at ganap mong kalooban, sapagkat ako'y nanampalataya na ang ibig mo ay pawang kabutihan. Kahit sa oras na ito, Panginoong Hesus, itinataas ko ang aking kamay.
Binubuksan ko ang aking puso sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa iyong pangalan, na ipinapapasok kita sa oras na ito upang maging Diyos at Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, na ikaw ay namatay at napako sa krus upang ako ay makapanumbalik sa totoong Diyos, sa Diyos na buhay na lumikha ng langit at ng lupa. Kahit Panginoong Hesus, humihingi rin po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. At sa oras na ito, hugasan mo ako sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Panginoon, salamat po. Purihin ka. In Jesus' name, Amen. Glory to God. At ako na lang po yung manalangin sa inyo, sa lahat po nakakapanood. And I believe na itiniloob ng Diyos bawat isa po, kung maging man na hindi man kayo actual nakapanood ng live na ito, kung napanood nyo man ito bukas, and I believe, may the Lord bless you in Jesus' name. Nawa, ang video na ito, ang live stream na ito ay maging instrumento ng Diyos upang hipuin ang iyong puso. Sapagkat kami nanampalataya na ito ay ibig at kalooban ng Diyos. I pray that the blessing of God be upon you sa inyong mga tahanan, sa inyong buhay. Kung ikaw may karamdaman, I pray for total and complete healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kung ikaw may nadidepress, kung ikaw may, hallelujah, nangangailangan ng tulong, we will pray. I pray that may the Lord, hallelujah, na iunat ang kamay ng Diyos sa iyo in the name of Jesus. And I pray, Father God, ang kaligtasan po, Panginoon, ng mga nakakapanood at nakakaparinig mula sa bata hanggang sa may hustong gulang. Lord, I pray salvation, Father God, in the name of Jesus. Salamat po sa pagkakataong ito, Diyos, sa maiksing pagbabahagi ng iyong mga salita. Panginoon, we believe, Panginoon, ang iyong salita ay may kapangyarihan upang magbago ng tao. Ang iyong salita ay may kapangyarihan upang buhayin ang mga patay. Mga patay, Panginoon, sa pananampalataya, mga patay sa pag-ibig sa iyo. Ang iyong salita ay nagdadala ng buhay, Panginoon, upang mabuhay ang pananampalataya, o Diyos, at pag-ibig at pagmamahal sa iyong pangalan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. You deserve all the glory, honor, adoration, Father God. God bless, Father God, ang lahat po na nakapanood nito, Panginoon. In Jesus' name, I speak life and peace. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating Diyos. Salamat po sa buhay ng ating lingkod po ng ating Panginoon Bishop Keats Berengel. Hallelujah. Salamat po sa lahat po na nakakapanood. Purihin po kayo at pagpalain po kayo ng Diyos. Nawa ang salita ng Panginoon ay makapanatili sa iyong mga puso. Ito po'y kagalakan po namin. Glory to God. God bless us all in Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. So magandang gabi muli mga minamahal at kapatid ko sa Panginoon, sa lahat ng naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ay nagsilbing kagalakan sa inyong mga puso, ang inyo pong napapakinggan sa gabing ito at nagdulot sa inyo ng kaaliwan habang kayo nakaparinig ng mga salita at aral ng ating Panginoon na kinakailangan po sa ating panahon na ito. Sapagkat naniniwala kami ay napaka-essential ang salita ng Diyos sa panahon na ito. Mabuhay tayo palagi na nananabik sa mga salita ng Diyos. Kaya muli po, ang aming pong paglilingkod sa inyo ay patuloy nyo nga masasaksihan simula po sa Tuesday, mula sa gabing ito, sa Tuesday, sa Wednesday, ay mapapakinggan nyo po kami hanggang Thursday. And then sa Saturday, and Sunday afternoon muli, Sunday ng gabi, at sa Sunday ng umaga po, may mga live stream tayong gagampanan para maabot po tayong lahat sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon ng ating pong mundo. Kaya mabuhay tayo sa pananalig at panampalataya sa Diyos. Mabuhay tayo sa ating pong pagtitiwala sa Panginoon, sapagkat alam ng Diyos kung paano tayo iligtas. At naniniwala po ako na ang crisis na ito ay magwawakas. This crisis will end up because of the promise of God. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi tao upang magsinungaling sa atin. Ang sabi po niya, paiigsiin ko ang panahon ng kapighatian. Papaigsiin ko ang panahon ng kalamidad dahil sa inyo aking mga hinirang. Kaya kung ikaw at ako ay hinirang ng Diyos, asahan natin
na ang crisis na ito ay hindi magtatagal. It will end up soon by the power of His name, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. So mabuhay kayo na may pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Tanggapin ninyo ang kalusugan at kalakasan sa inyong mga katawan upang kayo ay mabuhay na maging karangalan ng Diyos. At kung anumang karamdaman meron kayo, glory to God, take the Word of God, the medicine of our soul, the medicine of our spirit. Hallelujah! Ang mga salita ng Diyos ay medisina para sa ating panglupang katawan upang ito'y magpagaling sa atin. Alalahanin mo palagi at pananampalatayanan mo sa puso mo na ang salita ng Diyos, ang dugo ni Kristo, ang mga latay ni Kristo sa krus ay nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Kaya mga minamahal na ibig ko sa Diyos, muli pong live stream natin sa Tuesday morning, kita-kita po tayo at mabuhay kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. God bless us all. Good evening and have a very fruitful life in Christ Jesus. Have a very victorious life in Christ Jesus. Hold on to your faith. Fight a good fight of faith. Take the shield of the Spirit and the sword of the, hallelujah, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hallelujah. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng tagumpay. Glory to God. Magandang gabi muli sa ating lahat. At sa muli po, salamat sa inyong pagsubaybay. Sister Eileen Villagracia, maraming salamat sa iyo sa mga taga-Nalasin na sumubaybay sa live stream na ito. Maraming salamat din po sa mga taga-Kainta, sa Santa Cruz, sa Bagatan, sa Amyanan, sa Daya. Hallelujah, dito po sa Tagudin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, maging sa Kainta, maging sa Biliran Province. Mabuhay kayo, maabot kayo sa kapangyarihan ng Diyos na kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa inyong pamumuhay. God bless us all, the family of God. God bless Jesus, the brightness of His glory. Amen. Bye-bye.